Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo. Shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sumunod ang pressure mula sa lahat ng panig. Sa ilang segundo, ang anino ng demonyong dragon ay nakompress kaagad, ang gininto ang katawan ay nakompress din kaagad, at ang liwanag na naglalabas mula sa katawan ni Han Sanchen ay naging mas lumabo. Parang wala silang laban. Hindi na makakatagal. Han Sanchen, halika na. Sa magkabilang lugar, halos magkasabay ang pagwawalis ng matanda na nagwawalis ng sahig at si Bawang Tiansho na nag-aalala at kinakabahan. Biglang umungal si Han Sanchen. Tenggal. Biglang lumawak ang anino ng demonyong dragon, biglang tumayo ang gininto ang katawan, at biglang lumakas din ang liwanag sa katawan ni Han Sanchen. Ito ay, sabay na nabigla ang matandang nagwawalis ng sahig at Bawang Tiansho. Nakita ko ang anino ng itim na dragon na direktang tumataas sa langit, pagkatapos ay mabilis na bumagsak at lumilipad ng diretso patungo sa gininto ang katawan. Nang siya ay nasa tabi ng gininto ang katawan, direktang binalot ng anino ng demonyong dragon ang gininto ang katawan, at ang lahat ng liwanag mula sa katawan ni Han Sanchen ay tumama sa demonyong dragon at sa gininto ang katawan. Ang tatlo ay isang katawan, na may iba't ibang kulay, ngunit nakakagulat na may hindi maipaliwanag na lihim na pag-unawa. Consistent yung tatlo, gulat na sabi ni Bawang Tiansho. Bahagyang ngumiti din ang matandang walis at nakahinga ng maluwag. Sa pinakakritikal na sandali, ang gininto ang katawan ay sumabog sa lahat ng potensyal nito, at ang dugo ng dragon ay ganap na tinapik sa pinakamataas na punto nito, hindi nito piniling makisali sa anumang paghaharap sa hininga ng matandang kalaban nito, lakas sa gintong katawan. Palakasin ang iyong gininto ang katawan at labanan ang mga pag-atake ng mga troll. Kung sasabihin natin na noong nakaraan, ang taong ito ay higit na isang Diyos at isang demonyo sa anyo, pagkatapos ngayon, ang taong ito ay isang tunay na Diyos at demonyo. Oo, ang dating Han Sanchen ay talagang nasa parehong katawan dahil sa banal na liwanag at demonyong enerhiya na higit sa tunay na kapangyarihan ng paglilinang. Ngunit ngayon, ang tatlong chi ay nagsanib sa isa, ang mga Diyos at mga demonyo ay ganap na pinagsama, at ang gininto ang katawan ay nakumpleto ang pagsasanib, pagkatapos siya ay isang ganap na pagsasanib sa totoong kahulugan. Buzz! Halos sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ni Jin Shen, at dalawang gintong ilaw ang direktang bumaril mula sa kanyang mga mata, direktang tumama sa walang katapusang kadiliman sa harap ng Han Sanchen. Wow! Ang gininto ang liwanag ay direktang tumagos sa kadiliman, na nag-iwan ng dalawang gintong landas. Pagkatapos, ang liwanag sa kanyang mga mata ay lumaki, at ang gininto ang landas ay nagsimulang lumawak at lumawak. Sa isang sandali, sa harap ng gininto ang katawan ni Han Sanchen, ang Heavenly Defense Buddha ay nasa kalahating ilaw na. Ngayon, na-activate na ni Han Sanchen ang halos lahat ng potensyal ng Golden Body. Bagamat mabangis ang troll, maliwanag na hindi ito kasing lakas gaya ng inaakala natin kapag nahaharap sa pagsupil ng Golden Body. Mula sa kasalukuyang pananaw, ang sitwasyon ni Han Sanchen ay naging ligtas mula sa kritikal. Nakikinig sa mga salita ng 8 desolasyon na makalangit na aklat, ang nagwawalis na matanda ay tumango, at pagkatapos ay umiling, ngunit medyo kulang pa ito upang makapasok sa buong katawan. Sinabi ni Bawang Tiansho, mayroon pa ring isang punto ng pagpapasabog. Si Han Sanchen, na walang cultivation, ay parang bato na ngayon, mula sa isang tiyak na punto ng view, hindi ito makakamit ng napakahusay na mga resulta kapag konektado. Pero hindi naman sa walang pagkakataon, ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig at tumingin sa Bawang Heavenly Book. Sa hindi kalayuan, bagamat magkalayo ang dalawa, sa kanilang paglilinang,
hindi lamang malinaw na maririnig ang mga bulong ng isa't isa, kundi nakikita rin ang mga ekspresyon ng isa't isa. Halos magkasabay at palihim na nagkatinginan ang dalawang tao. Napangiti din si Bawang Tianshu at naunawaan agad ang tunay na kahulugan ng nagwawalis na matanda. Oo, may isa pang pagkakataon. Pagkasabi nito ay sabay na napatingin ang dalawa kay Han Sanchen. At halos kasabay nito, sa loob ng selda. Matagal na rin simula nang pumasok si Han Sanchen sa mundo ng Aklat ng Langit, at patuloy na hawak ni Huya ang Aklat ng Langit sa kanyang kamay, dahil sa takot na maling ilagay ang aklat at malaglag ito ni Han Sanchen o kung ano pa ang mangyayari kapag siya ay lumabas. Gayunpaman, kumpara dito, siya ay talagang mas balisa ngayon. Ang pinuno ng alyansa ay matagal nang nandoon, mas mahaba ito kaysa sa orihinal na plano. Wala namang mangyayaring aksidente, diba? Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Han Sanchen, at lalong nag-aalala na malapit na ang oras at papasok na ang grupo ng mga kawal na nagbabantay sa bilangguan. Bagaman binigyan niya ng benepisyo ang mga taong iyon at hindi siya abalahin ng mga ito ng padalos-dalos, sino ang makakasiguro na hindi bababa ang mga tao mula sa panig ng matanda upang mag-inspeksyon? Pagkatapos ng lahat, ito ay Han Sanchen, at maraming tao ang nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nang siya ay nag-aalala, biglang, ang mga pagsabog ng mga tinig ay tumunog mula sa labas. Ah, hindi ba ito Lord Chanho? Anong klaseng hangin ang nagdadala sa'yo dito? Napakaingay ng mga guard sa labas, at natural, nagpapaalala rin sila kay Huya. What the hell are you really worried about? Anong nangyayari? Nanlulumong sabi ni Huya. Ayon sa utos ng mga matatanda, lumapit ka at tingnan kung patay na si Han Sanchen. Sa labas, napakalalim ng boses ni Chanho. Nagmamadaling sinabi ng nangungunang pinuno ng pangkat, Commander Wei Chanho, hindi pa patay si Han Sanchen, mangyaring maghintay dito sandali, papasukin ko muna ang ilan sa aking mga tauhan at maglinis, hindi mo alam, ngunit napakabaho dito. Hindi na kailangan, gusto ko lang makita kung paano nabubuhay si Han Sanchen na parang patay na aso sa kulungan ng baboy, kung mas masama siya, mas magiging masaya ako. Pangunahan ang daan. Pagkatapos niyang magsalita ay parang susugod na si Chanho sa loob. Ang nangungunang pinuno ng pangkat ay nagmamadaling nagsalita upang harangin, ngunit agad nitong pinukaw ang kawalang kasiyahan ni Chanho. You bastard, you intercepted me again, could it be that you had some ulterior deal with Han Sanchen? Or, you were so bold that you let Han Sanchen go? Nang marinig ito, ang nangungunang pinuno ng pangkat ay nabigla sa lugar. Kahit hindi niya ginawa ang bagay na iyon, may ulterior deal pa rin siya kay Huya. Ang isang taong may konsensya ay natural na mas lalo pang makonsensya kapag may sumigaw sa kanya. Master Hu, you are just joking with me. Kahit na magkaroon ako ng 1,000 tapang o 10,000 tapang, hinding-hindi ako maglalakas loob na pakawalan si Han Sanchen, nasa loob siya. Since nasa loob ka, what the hell are you doing? Why don't you hurry up and lead the way? Alam din ng nangungunang sundalo na talagang imposibleng ipagpaliban pa. Sa ngayon, nakabili na rin siya ng Huya ng ilang oras, thinking about it, dapat kayanin ni Huya. Masunurin siyang tumango at inakay ang mga kawal na manguna. Sa pagbukas ng pinto ng piitan, kusa niyang pinalakas ang tunog para bigyan ng huling paalala si Huya. Namutla ang mukha ni Huya, hindi pa bumabalik si Han Sanchen, pero biglang dumating si Chanho para patayin ulit siya, sa sandaling pumasok siya at nakitang nawawala si Han Sanchen. Hindi may iwasang mauwi ito sa kaguluhan. Sa pag-iisip nito, dali-dali siyang humanap ng lugar na mapagtataguan ng banal na aklat, saka binuksan ang maliit na pinto ng selda at lumabas. Hindi nagtagal ay nagtagpo ang magkabilang panig sa tarangkahan ng piitan. Nakilala ko si Commander Chanho, nakangiting bati ni Huya. Kumunat ang noo ni Chanho at pumikit, Huya. Bakit ka nandito? No wonder ang bagal at palihim ng batang ito kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, so, may pumunta dito ng maaga. Ano, magkasintahan pa kayo ni Han Sanchen? Nang marinig ang hinala ni Chanho, bahagyang ngumiti si Huya ng walang gulat, lagi kong hinahangaan si Commander Chanho, at tila hindi kita nasaktan sa anumang paraan, tama ba? Kung sasabihin mo ito, hindi mo ba sinasadyang talunin si Huya? Maging especially iya. Bahagyang pinigilan ni Chanho ang sarili, kung dati,
natural na hahamakin niya ang munting kapitan ng intelligence. Pero ngayon, sa wakas nakagawa na ng magagandang achievement si Huya, at baka maging kapantay niya ito at maging kasamahan sa hinaharap. Saka, kapag masaya ang matanda, itinaas niya ang kanyang posisyon sa isang mas mataas na antas kaysa sa kanyang sarili, hindi na kailangang masaktan ang ganyang tao. Kuya Huya, nagbibiro ka, nagbibiro lang ako sa'yo, sino? I wonder kung naaresto na ngayon si Han Sanchen. You Huya should be credited with meritorious service. How could you have any affair with Han Sanchen? Nang makitang hamupa na ang amoy ng pulbures sa pagitan ng magkabilang panig, ang nangungunang team leader ay nagmadaling nagsalita, Commander Hua Tianho, si Captain Huya ay pumunta sa piitan ng mga oras na ito, at nang siya ay napahiya sa oras na ito, sa totoo lang ay napahiya siya sa oras na ito, ay undercover sa Hansang Kanfang operation. Ngayon, may puot lang sa puso ko, naparito ako para tingnan kung patay na si Han Sanchen, wala akong ibang intensyon. Pagkarinig ng paliwanag ni Xiaobing, mas naging maluwag ang kapaligiran. Sinamantala din ni Chanho ang pagkakataong bumaba sa entablado at nakangiting sinabi, naglakas loob akong magtanong kay Kuya Huya, kumusta na si Han Sanchen ng 3 beses na. Sabi ni Han Sanchen, bruised body, 3 beses na sinabi ni Huya, bruised body. Sa ilalim ng pagkalat ng lason, ito ay mas kahabag-habag ngayon, kung si Commander Chanho ay handang makinig sa mga salita ni Huya, makabubuting huwag nang pumasok at tingnan, nakakadiri at mabaho talaga. Talaga, nagdududang tanong ni Chanho. Talaga, noong buhay pa si Han Sanchen, napakamaharlika at mayabang sa harap namin, ngayon, naging ganito siya, at gamaan ang pakiramdam ni Chanho. Tinapos ni Chanho ang kanyang mga salita at bahagyang ngumiti, Yi Xiao, ngayon, gusto kong makita kung gaano kalungkot ang nalunod na asong ito. Nang makita si Chanho na nagpupumilit na pumasok, bakas ang pagkabalisa sa mga mata ni Huya. Kung siya ay pinayagang pumasok at makita na ang Han Sanchen na. Iyon ay ganap na matatapos, kasama ang mga tauhan niya ay agad na nagbago ang isip ni Huya at tumayo sa harap ni Chanho. Kuya Huya, anong ibig mong sabihin na pinigilan mo ako? Is there something fishy inside? Nang matapos magsalita si Chanho ay agad na naglabas ng espada ang ilang followers sa likod niya, biglang, ang kapaligiran ay umabot sa lamig. Pinigilan ni Huya ang gulat sa kanyang puso, at saka ngumiti, Commander Chanho, may itatanong ako. Kung hahayaan mong umalis si Han Sanchen nang hindi ko sinasabi sa mga matatanda, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang ideyang ito sa lalong madaling panahon, dahil hindi lang ako sasang-ayon, kundi papatayin lang kita sa lugar at iulat muli sa mga matatanda mamaya, malamig na sabi ni Ho. Ibinaba ni Huya ang kanyang ulo, kahit na mayroon akong 10,000. Tapang, tiyak na hindi ako mangangahas na palayain si Han Sanchen. Actually, nandito ako ngayon hindi lang para makita si Han Sanchen. Oh. Kumunat ang noo ni Chanho. I'm actually here to humiliate and retaliate against Han Sanchen. Tinapos ni Huya ang kanyang mga salita, medyo nanlumo, actually, sinabi rin ng team leader na ngayon lang ako pinahiya ni Han Sanchen noong nag-undercover ako, kaya si Han Sanchen ay matapos siyang mahuli, tinulungan ako ni Kuya Chanho na ilabas ang aking galit at pinahirapan siya, tuwang-tuwa ako. Pero alam ko rin na parang pusa lang si Han Sanchen, pinahirapan mo siya ng sobra, pero walang nangyari sa kanya, sa huli, nabalisa siya kaya gumamit siya ng pinakamaraming lason. Sa ilalim ng matinding lason, tiyak na mamamatay ang magnanakaw na ito, gayunpaman, talagang mas mura para sa magnanakaw na ito na magdusa ng mas kaunting pagpapahirap. Huya ay lubhang ayaw na gawin ito. Kaya ngayon, espesyal na pumunta si Huya sa piitan na ito para pahirapan si Han Sanchen, ngunit, alam mo rin na hindi ito nakakuha ng pagsang-ayon ng matanda kung tutuusin, kaya Huya. Nang marinig ito, tumikim si Chanho, itinaas ang kanyang kamay, at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na iligpit ang kanilang mga kutsilyo. Siya ay karaniwang kumbinsido sa pamamagitan ng sagot na ito. Sa simula pa lang, nag-aalangan ang munting sundalong ito. I knew there must be something fishy in this cell. It turns out that it was for this reason. Nang marinig ito, ang nangungunang pinuno ng pangkat ay nagmamadaling lumuhad at sinabing, karapat-dapat kang mamatay, nararapat kang mamatay, mangyaring iligtas ang iyong buhay, Commander Chanho.
Bahagyang yumoko rin si Huya. Huya kumilos ng walang ingat, at pakiusap kay Commander Chanho na tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Huya, determinado si Huya na maglingkod kay Commander Chanho sa hinaharap. Bilang kapitan ng intelihensya, bagamat kakaunti ang opisyal na karanasan ni Huya, hindi ibig sabihin na hindi niya naiintindihan ang mga pangyayaring ito ng tao. Ngayon na siya ay isang karapat-dapat na opisyal, karamihan sa mga tao ay natural na nambobola sa kanya, ngunit tiyak na may iba na talagang lihim na hindi nasisiyahan sa kanya. Halimbawa, ang grupo ni Chanho ng mga dating crony ng matatanda. Kapag sila ang nasa kapangyarihan, pareho silang conflict of interest at biktima ng interes. Sa madaling salita, ang pangil ng tigre ay magbabante sa kanilang katayuan. Sa makatuwid, ang Huya ay nagpakita ng kahinaan ng naaangkop sa oras na ito. Sa parehong oras, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang mga salita ng, handang gawin ang lahat ng kinakailangan, ay tumagos sa puso ni Chanho, na nagpapahirap sa kanya na tumanggi. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa isang bayani na may magandang kinabukasan na sumali sa kanyang koponan. Dahil ibig sabihin nun ay gaganda ang kinabukasan mo. Hindi naman siya tatantanan ni Huya dahil sa promotion niya, sa kabaligtaran, siya ay magiging isang kapaki-pakinabang na sandata sa kanyang kamay. Sino ang makatatanggi sa ganoong magandang bagay? Ha 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 ha. Biglang tumawa si Chanho, saka kinaladkad ang braso ni Huya para ituwid, at nakangiting sinabing, "Actually, matagal ko nang nakikita na si Captain Huya ay isang talentadong tao, ang tagal mo kasing nagtatrabaho sa ibang bansa." Noon pa man ay gusto ni Chanho na makipagtulungan pero hindi makakuha ng pagkakataon. Ngayong nagawa mo na ang napakagandang bagay, taos puso akong masaya para sa iyo. Dahil interesado ka, it is in line with my original intention. In this way, you and I will become brothers from now on. I dare to recognize you as the eldest brother. How about you become the second brother? Huya nagmamadaling nagpasalamat sa kanya, salamat kay Commander Chanho sa pagtingin sa akin, ako ay tuwang-tuwa. Okay, tuwang-tuwa si Chanho. Mula noon, ako na ang kapatid at ikaw ang kapatid, tungkol naman sa usapin ngayon. Biglang nagbago ang boses niya, at malamig na sumigaw, pakinggan mo ako ng malinaw, bulok na bulok sa tiyan mo ang nangyari ngayon, kung sino man ang magsasabi nito, ito ay makakasama sa kapatid ko, I guarantee that you will not see him again, ang araw sa langit, naiintindihan mo ba? Pagkarinig nito ay dali-daling yumoko ang lahat at tinanggap ang utos, naiintindihan namin. Sige, intindihin mo na lang ang lahat. Pagkasabi nito ay tumingin siya kay Huya, I will never mention this matter again. Gayunpaman, kapatid, gusto ko pa ring pumasok at makita si Han Sanchen, kahit, bilang kapatid, matutulungan kita sa pagkakataong ito, exit your bad breath better and lead the way. What? Nagulat si Chanho. Ngunit nang makitang si Huya ay mukhang ganap na hindi masasagot, nakagat na lamang niya ang bala at sinabing, yes, I will lure you here. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!